Okay, mapagpalang umaga sa ating lahat. Lahat po tayo tumayo. Awit po muna tayo sa Panginoon. Kailangan mo, kulang ang lahat ng kulang, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Itin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan na
ang iyong kapangyarihan ay nananatiling malakas upang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Banal na Espiritu, maraming salamat sa patuloy na pagkilos mo sa iyong gabay, sa iyong patnubay sa aming mga buhay. Kung kaya sa umagang ito, hayaan mo lamang na ilagay po namin sa makapangyarihan mong kamay ang gawain ito, lalo't higit ugad ang mga salita mo na aming pag-uusapan sa umagang ito. Buksan mo po ugad ang puso't isipan ng bawat isa sa amin at ilagay mo po, idalin mo ang malawakang pangunawa upang magkaroon po ng kaunawaan ang puso namin at ang aming isipan na makapamuhay po kami ayon sa iyong mga salita, ayon sa iyong mga sinasabi. At hayaan mo po lamang na ikaw ang siyang manguna, ikaw ang magsalita sa aming kalagitnaan. At habang kami ay nakikinig ng mga salita mo, patuloy nawa na ibaba mo ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya, katulad ng apoy, katulad ng ulap sa aming kalagitnaan, na siyang iyong upang patuloy namin maranasan ang dampi ng iyong kaluwalhatian. Maraming salamat sa iyo, Banal Espiritu, sa pagkilos mo, sa mensahe mo sa amin sa umagang ito, sa araw na ito. O Diyos, tanging ang lakas ng kapangyarihan mo ang manatili sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli mapagpalang umaga sa ating lahat at sa umagang ito ay magpapatuloy po tayo. Ang ating tema po ay ang Christmas. Ano po? Excuse me. Christmas o ang Pasko. Sabi. At pag-usapan po natin ngayon ang bawat simbolo ng Christmas. Ayan. Ang sabi sa aklat ng Revelation o pahayag. Pahayag sa Tagalog, Revelation sa English. Ang sabi niya, tingnan po muna natin ang chapter 22 ng pahayag. Pahayag o Revelation. Ano pa ba ang translation ng pahayag? Meron pang isang translation to eh. So, ang sabi sa chapter 22, simulan natin sa verse 1. Pero ang pinaka-konteksto natin ay yung 2. Sabi sa verse 1, ipinakita rin sa akin ng anghel ang tubig nitong sinlinaw ng kristal ay bumubukal sa trono ng Diyos at ng Kordero. At umaagos sa gitna ng lansangan ng lungsod sa magkabilang panig ng ilog ay may punong kahoy na nagbibigay buhay. Ang bunga nito ay iba-iba, bawat buwan at nakalulunas sa sakit ng mga bansa ang mga dahon. So, kung ipagpapatuloy niyo po ito, maganda po yung yung itutuloy niyo po ito hanggang verse 6. Maganda po yung pinakakabuuan kapag kami nasa po ninyo. So, kaya lang doon lang tayo tumutok sa verse 2. Ay ang patungkol sa isa sa bahagi ng simbolo ng Pasko. So, ilang taon na po tayo, ang alam lang natin, pagdating ng Pasko ay meron ng mga decoration, Christmas, Christmas lights, and then ang pinaka-main point ng ating pinaka-main na simbolo na lagi natin nakikita ay ang Christmas tree. So, pagka Pasko, sinasabi, kailan tayo maglalagay? Kailan din kakabit ang Christmas tree? So, sa San Pedro ay kailan lamang Tuesday lamang nila na ikabit yung Christmas tree. At wala namang masama. Bagaman ang Biblia, wala kasing sinasabi na 25 talaga ng December ipinanganak si Jesus. Ano? At
doon, kundi nakasanayan na lamang natin na pagdating ng December 25 ay siniselebrate ang araw ng Kapaskuhan, sapagkat ang nakalagay na lamang sa ating mga puso't isipan na ito ang araw ng pagsilang ng ating tagapagligtas na si Jesus. Kung kaya doon tayo nananatili, naging tradisyon na lamang sa atin ang ganitong bagay. Subalit makabuluhan po ito pagdating po sa banal na kasulatan. Sapagkat kung ang Revelation ay merong binabanggit na puno ng iba't iba ang bunga, ay meron din po, bago ang Revelation, ay meron pong Genesis o aklat ng Genesis. Ang sabi sa Genesis chapter 2 verse 9, pinasipol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay. At ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. So, dalawang puno ang nasa gitna ng halamanan ng Eden. Ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at sa masama. So, yun po yung inilagay ng puno ng Diyos sa halamanan ng Eden, since nagbanggit din sa aklat ng pahayag o ng Revelation ang patungkol dyan sa puno. So, dalawang senaryo, ano po, ang Old Testament, ang TL, ang Old Testament OT, at ang Lumang Tipan, at ang bagong tipan. DT, sabi naman. So, ang bagong tipan o ang lumang tipan or Old Testament na nabanggit po ang bagay na ito noong panahon ni Noah, sapagkat nung after ng baha, si Noah ay nakatanggap ng mula sa puno ng olibo. Ibig sabihin, sa gitna ng baha, ang kauna-unahang lumitaw, ang kauna-unahang sumibol ay ang tawag dito, yung puno ng olibo. Sapagkat nung time na si Noah ay pinakawalan ang dam o yung tinatawag na kalapate, ay pagbalik, meron na siyang dahon, tangay-tangay na niya ang dahon ng olibo. Yun ay binabanggit sa aklat ng Genesis chapter 8 verse 1. Doon po natin yun mababasa. At ang pangalawa, itong tinatapik natin ay ang Old Testament, ay yung ipinakikita yung puno ng buhay. At ang pangalawa ay si Abraham. Si Abraham ay nakaupo sa ilalim ng Mamre. At doon siya kinausap ng Diyos. Doon nagkaroon ng pangako ang Diyos kay Abraham, na ito naman ay matatagpuan natin sa aklat ng Genesis o Genesis chapter 18 verse 1. At ang pangatlo sa Old Testament ay si Moses. Si Moses ay pinatanggal ni Yahweh ang sandalyas sa harap ng nagliliyab na puno. So, take up your shoe, sabi niya, take up your sandal, sabi niya, alisin mo ang iyong panyapak, ang sabi niya, sapagkat ang lupang ito ay banal. So, syempre, mag-iisip ka, bakit banal yung lupa samantalang madamong may puno at yung nagliliyab na punong kahoy, yun ay ang tinig ng Diyos ang lumalabas. At habang nililiyab ang punong kahoy ay hindi ito nasusunog. So doon, burning bush ang tawag doon. Doon nagtaka si Moses sapagkat doon unang-unang na-encounter ni Moses ang Diyos ng si Yahweh, at yun naman ay matatagpuan ninyo sa aklat ng Exodus chapter 2 verse at chapter 3 verse 25. At ang pang-apat ay si Joseph. Si Joseph ay binabanggit din ang puno sa Genesis chapter 49 verse 22. Doon mababasa ninyo kung paano rin binabanggit na si Joseph ay mula sa puno. Sa puno. Ito sino? Sa
sa lahi ni Jacob, na anak ni Abraham. Simula siya sa puno. So yun sa Old Testament. Pero pagdating sa New Testament ay mas marami na nabanggit ang patungkol sa puno. Kaya ito yung dahilan, bakit nga ba nagkaroon ng Christmas tree? Diba? Minsan yung iba pag walang Christmas tree, parang alupot nila. Pero hindi nila alam simbolo. Alam nyo ba ang simbolo nung nagtatayo kayo ng Christmas tree? Hindi, Pasko lang. May simbolo po tayo. Si Zacchaeus sa fig tree, sinasabi. Si Camoro. Umakyat siya kasi si Zacchaeus ay napakababa. Diba? Habang ang mga tao ay napakaraming mga tao na naglalakad na sumusunod kay Jesus. Nung marinig ni Zacchaeus na naroon si Jesus at gusto niya itong makita, eh syempre hindi siya makikita na Jesus dahil ilalim siya ng mga karamihan ng mga tao. So anong ginawa ni Zacchaeus ngayon? Umakyat siya sa puno ng sycamore. Diba? May mga ginagamit talaga sa banal na kasulatan. Sa Luke chapter 19 from verse 1 to 4, doon nyo po yan matatagpuan. Ang blind man, ang isang bulag, sabi ganon, if there were trees walking. Sabi ganon, lumapit siya kay Jesus, itong bulag na ito. Sa aklat po ng Mark chapter 8 verse 24, lumapit siya kay Jesus. At ang sabi niya kay Jesus, pagalingin siya, humingi siya ng kagalingan. So hindi po ni Jesus ang kanyang mga mata. At ang sabi, ikaw ba ay nakakakita na? Sabi ni Jesus, meron po akong mga nakikita, subalit ang sabi niya, parang mga punong kahoy. Yan yung mga tao. Mga tao yun. Pero ang nakita niya, hindi actual na agad ng tao, kundi mga punong kahoy. So yan, ito yun yung puno ng buhay kasi nga may kagalingan. Diba? Kaya anong ginawa ni Jesus ulit? Hindi po siyang huli. At doon niya nakita na yung mga kahoy na nakikita niya ay yung pala yung mga tao na nasa kanyang paligid. So, napakaraming simbolo. Ang mga disciples, saan sila? Doon sila nagtitipon sa ilalim ng puno ng olibo. Diba? Doon sila nag-uusap-usap. Kasi kung minsan, sa Luke chapter 22 verse 39, parang napakasarap, diba? Kapag may punong kahoy ka, nasa ilalim ka, presko, lagyan mo ng duyan. Mag-meditate ka, lagyan mo ng upuan, lagyan mo ng maliit na lamesa, mag-meditate ka, mag-pray ka. Masarap po yun. Tahimik at may katahimikan. Sa Jesus, Abraham was a tree. Saan ba pinako si Jesus? Di ba sa puno? Sa punong kahoy, sa kahoy. Kahoy din ang ginamit kung bakit si Jesus ay naipako sa krus. Mark chapter 11 verse 12 and hanggang 21. Jesus was resurrected. He was mistaken for gardener. Noong time na si Jesus ay inabuhay, diba? Napagkamalan siyang hardinero sapagkat si Jesus ay nakaupo sa isang puno. Kaya akala ni Maria, isang hardinero yun. Pero ang hindi niya alam na ang nakaupo yun ay ang Panginoon Jesus pala. In John chapter 20 verse 15, at mismo sa Jesus, Jesus declared that the kingdom of heaven is like a tree. Diniklara ng Panginoong Jesus na ang kaharian ng langit ay katulad ng puno. Diba? Sa John chapter 15, manatili kayong nakakabit dapat sa puno. Hindi kayo dapat humiwalay sa puno. At yung pagdeklara ng Panginoong Jesus that the kingdom of heaven is like a tree, Matthew chapter 13 verse 31 to 30. So what is the importance of Christmas tree? Ano ang kahalagahan ng Christmas tree? Sabi gano'n, ang Christmas tree, ito ay isa sa pinakasikat na simbolo pagdating ng Pasko. Kaya diba, sa bawat bayan, bawat city, nagkakaroon pa sila ng mga malalaking Christmas tree. At anong ginagawa? Pag pinailaw nila, nagkakaroon sila ng seremonya. Bakit? Ina-acknowledge
puso nila. Pero ang tanong, alam ba nila ang tunay na kahulugan ng Christmas tree? Di ba hindi naman? Ang Christmas tree, sabi ganon, ang simbolo po nito ay ang pagkabuhay at ang pagsilang at ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Yun ang tunay na kahulugan ng Christmas tree. At meron itong dalawang bagay na pinagkunan. Una, yung tinatawag na religious significance, ang kahalagahan ng bawat relihiyon. Christmas tree, ang sabing ganon, represent the birth and the resurrection of Jesus Christ. Ang pagkasilang at ang muling pagkabuhay. Sa relihiyon, sa mga religious, yun ang ibig sabihin talaga ng Christmas tree. Pangalawa, sa ating buhay spiritual, eternal life, ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan. Yun ang ibig sabihin. Ang tradisyon ng paglalagay ng Christmas tree ay nagpasimula ito sa Germany noong 16th century. So, sa kanila nagsimula sa bansa, Germany. Doon ito nagpasimula noong 16th century. Sapagkat para sa kanila, ito ay nagsisimbolo sa permanenteng buhay na walang hanggan. Maganda naman, di ba? Maganda. Bagaman na ang pag-celebrate ng Pasko, sabi nga is, ito naman talaga ay paganism. Pero, nabigyan kasi ng diin. Nabigyan ng pagpapahalaga ang bawat simbolo ng Kapaskuhan. Bagaman hindi sinasabi sa Biblia kung anong buwan talaga at petsa ang kapanganakan. Ang mahalaga rito, yung sinisimbolo natin, yung pagsilang ng ating tagapagligtas, pagsilang ng Emmanuel. Yun yung importante dito. So, pangalawa, what is the biggest symbol of Christmas? Ano sa palagay natin ang pinakamalaking simbolo ng Pasko? Diba? Meron na tayong Christmas tree. Alam nyo ba kung ano ang isang pinakamalaking simbolo ng Christmas? Yun ay ang bituin. The star is one of the most recognizable symbols of the holiday. It represents the star that appeared in the sky when Jesus Christ was born. See? Nakita natin. Lumabas kasi ang bituin. At yung bituin na yun yung sinundan ng 3 pantas. Ibig sabihin, ang pantas ay mga matatalino. Ang sabi ng translation ng iba ay hari daw. Hindi sila hari. Sabi ng tawag nila is haring mago. Hindi sila hari. Sila ay pantas. Ibig sabihin, mga matatalino. Yan yung marunong bumasa ng mga buwan, ng bituin, ng mga nangyayari sa kalangitan. Astrology kasi sila. So mga pantas, kakaiba yung gift na talino na ibinigay ng Diyos sa kanila. So nung lumitaw ang tala, ay doon nila nakita na isinilang ang Mesiyas. At ang Mesiyas na ito, ng pagsilang na ito ang magiging tagapagligtas ng sanlibutan. Kaya anong ginawa ng mga pantas? Hinanap ang bituin. Yung bituin, kung saan lumitaw, doon sila pupunta sapagkat alam nila na sa paglitaw yung lugar at bayan na nilitawan ng bituin ay naroon isinilang ang tagapagligtas. Yun ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya damhin natin ang kahulugan ng Pasko ngayon. Damhin natin ang simbolo ng Pasko. Diba? So, yung star na yun, yung bituin na yun, kaya nga, tingnan po natin, ano po, marami pong nag-isip kung minsan hindi nila alam. Ang alam lang nila pagdating ng Pasko
ay manghihingi, lalo na sa mga inaanak. Kanina nga, nag-share ko yung isang preaching ng isang totoo naman, tama naman. Huwag kang mag-expect, huwag kang magsasabi na ito na lang yung pamasko mo sa akin. Di ba? Hindi naman talaga tama. So, hayaan mo na kusa siyang magbigay sa'yo upang maintindihan nyo. So, ano nga ba? Ulitin ko po ha. Ano nga ba ang kahalagahan ng Christmas tree? Una, sa religious significance, sabing gano'n. At ang pangalawa, yung eternal life. At yung pangatlo dito ay yung positivity, pagiging positibo. Maging positive ang isipan mo. Sapagkat ang Christmas tree represento positivity, cheerfulness, optimism during the winter. Sabi nga, dapat maging positibo ka, magiging masiyahin ka, meron kang pag-asang mabuti ang ibubunga. At meron kang lakas ng loob. Diba? Positive, kagaya ng sa inyong nangyari. Bagaman nabudol na, naging positive pa rin. Yun ang simbolo ng Kapaskuhan. Diba? Magkaroon tayo ng it symbolizes bravery and the courage of not giving up. Magkakaroon ka ng lakas ng loob na hindi ka dapat sumunod. Mga pera lang yan. Kasi ang mga bagay na nangyayari sa buhay natin ay pinahihintulutan ng Diyos. Sapagkat ito ay nais kang bigyan ng aral at maituloy. Kaya nga sabi ko, maging sensitibo tayo sa pangungusap ng Espiritu ng Diyos. Pag hindi ka nagiging sensitibo, nagbubunga ito ng pagsubok sa iyo, nagbibigay ng kabiguan, sapagkat ang kabiguan na yan ay yung malakas na magbibigay ng aral sa iyo. Kasi hindi ka naging sensitibo sa pangungusap ng Espiritu. Nanaginip ka na eh. Naramdaman mo na eh. Ang tigas ng ulo mo. Hindi ka nakinig. Pinaramdam ko na sa puso mo. Ang isipan mo ay pinaramdam ko na sa isipan mo, pero hindi ka pa rin nakinig. O ayan, mabibiktima ka. Aral yan na ibinibigay sa'yo. Eh mga ganon. Diba maliwanag? Pero after naman nun, magiging ano naman yan, magiging blessing para sa iba. Hindi mo lang ka na ang pera na wala sa'yo, masaya ka pa. Sige, magsisimba na nga ako sa inyo. Anong meron sa church na yun? Diba? Kasi pinagtatagpi-tagpi ng Diyos ang lahat ng mga pangyayari. Aral na sa'yo, aral sa iba, at blessing para sa nakakaalam ng katotohanan. Diba? Ganon kung mausap ang Diyos. Merong mga pagkakataon na hindi natin alam. So, tandaan natin na merong star, merong bituin. Kaya nga, tama ang sinasabi ng nanay ko noong araw. Na kapag gabi, tandang-tanda ko po nung nabubuhay pa ang nanay ko, umupo siya sa tabi ng bintana. At nung habang siya nakaupo sa tabi ng bintana, nakita po niya ang buwan. At itong buwan na ito ay sumisinag ng sinag talaga. Kaya makikita mo yung mga tao na naglalakad sa lansangan. At habang yung buwan ay sumisinag, merong isang bituin na sa kanyang tabi. At ang sabi ng nanay ko, nakakapangilabot naman. Sabi ko, bakit, Nay? Ang bituin ay nasa gilid ng buwan. O ano naman ang ibig sabihin? Bakit ka naningilabot? May mamamatay na tao na kilala sa lipunan. Which is nangyayari 1 week after 1 week after 2 weeks. Nangyayari nga naman. At yun ay naobserbahan ko rin. Diba? Ano nangyayari sapagkat yung bituin na yun? Kapag kilala ka sa lipunan, talagang makikita sino ang nagdala ng bituin, ang pagsilang ng ating Panginoon. Kaya isa ito sa dahilan o simbolo, mabigat o malaking simbolo
ng pagsilang ng ating Panginoon, kung bakit tayo nagdaranas, kung bakit tayo nagsiselebrate ng araw ng Kapaskuhan. Bagaman ang mali lang natin, hindi talaga December at walang sinasabi. Subalit nakaugalian na ng bawat isa sa atin. Kaya ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang bituin na dapat ay sundan. Sino yun? Yun ay ang Panginoong Jesus. Bituin ang Panginoong Jesus. At anong sabi? Ang Christmas symbolizes the birth of Jesus Christ, the Son of God, and the incarnation of God becoming human. Ang Pasko ay nagsisimbolo ng, masabing ganon, pagbigay ng Diyos sa kanyang kaisa-isang anak na ang Panginoong Jesus. Ito ay nagpapakita ng pagkakatawang tao niya upang maranasan ang pagiging laman. Bakit? Sino ang magiging tagapagligtas natin kung hindi niya isinugo ang kaisa-isa niyang anak? Kung hindi magkakatawang tao ang Panginoong Jesus, sino ang magiging tagapagligtas natin? Diba? So, naranasan sino ang magiging isang mabuting halimbawa natin sa buhay natin dahil tayo nilikha ng Diyos na laman. So, yun yung dahilan kung bakit pinahintulutan ng Diyos Ama na ang Panginoong Jesus ay isinilang ng isang birhen. Ibig sabihin, isinilang si Jesus ng malinis banal sapagkat hindi pa napakikialaman ng isang lalaki, si Virgin Mary, at the time na inilagay ng Espiritu Santo ang Panginoong Jesus sa kanyang sinapupunan. Kaya malinis po yan. Kaya kung mapapansin ninyo ang Biblia, di ba dapat ikakasal na, nalaman bigla ni Jose na si Virgin Mary ay nagdadalawang tao. Nagdadalang tao. So, anong ginawa? Nag-isip si Jose. Hihiwalayan niya sapagkat kahihiyan niya to. Dahil ang tradisyon noong araw, bago ka ikasal, dapat never been kissed, never been touched. Diba? Eh, ngayon, ibang klase na ngayon eh. Totally damaged na. Diba? May mga anak na bago ikasal. So noon, hindi po pwede. Kasi noong araw, nanay ko nga, bakit ang nanay ko nag-asawa ng 17 years old? Dahil nahawakan ng kamay ng tatay ko. Diba? Ganun eh. Nahawakan lang ang kamay. Hinawakan daw ng tatay ko yung kamay ng nanay ko. Kaya yung lolo ko, tsaka yung sa side ng tatay ko, sa side ng nanay ko, nagkasundo sila. Na kailangan na silang mamanikan para magsama yung dalawa. O diba? Ganun katindi yung pananaw nila sa laman. Pero ngayon, ibang klase na. Sariling laman na ibinibenta. Diba? Yung mga babae, nakakalungkot kasi talamak na ang laman. Subalit pinakikita dito ng Diyos na si Jesus ay nagkatawang tao sa malinis na pamamaraan. At ano dahilan? Bakit? Bakit nagkatawang tao? Upang si Jesus ay merong tatlong iniwan sa kanyang pagkatao. Ano yun? Love. Jesus came to give us love. Kaya siya nagkatawang tao upang ipakita at ibigay sa atin ang pag-ibig. Ang pag-ibig na walang kapantay, sa kanya lamang natin matatagpuan. Nung isang araw, nagkasal ako, biglaan. Tinawagan ako, pagbaba ko ng bag ko, may tumawag sa akin. Nakasal daw. So, palibhasa ay ibang reliyon, parehas sila. Nagulat sila nung sabihin ko, nagtinginan sila nung sabihin ko na ang iiwan kong mensahe sa inyo ay pakinggan yung mabuti. Pagmahalan kayo sa isa't isa sapagkat ang tunay na pagmamahal ay nagtatakot ng maraming pagkakasala. Pati po yung mga magulang, ninong at ninang, nagtiiwan. So parang nagulat sila sa ganong mensahe.
na ang tunay na pagmamahal ay nagtatakip ng pagkakasala. Habang yung dalawa naman ay kinakasala, ay medyo nagalak. Tatuwa naman sila. Pero ang pinagtaka nila, bakit ganun yung salita na ang tunay na pagmamahal? Siguro hindi nila alam ang tunay na pagmamahal. Ang tunay na pag-ibig. Iyon ang ibinigay ng Panginoong Hesus para sa atin. Bakit? Nag-alay siya ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. At ang pangalawa, Jesus is always with us. Kaya nagbigay siya ng pag-asa. Hope. Love, hope. Diba? Pag-asa. Bigyan tayo ng pag-asa. Na kahit may sakit ka, huwag kang mawala ng pag-asa. Andyan siya para pagalingin ka. Kahit nagigipit ka, huwag kang mawala ng pag-asa. Andyan siya para pagpalain ka. Kahit nangihina ka, huwag kang mawala ng pag-asa sapagkat andyan ang Panginoong Hesus, bibigyan ka niya ng kalakasan. Kahit nadi-discourage ka, huwag kang mawala ng pag-asa sapagkat andyan ang salita ng Diyos, ang Panginoong Hesus, upang bigyan ka ng encouragement. Kaya meron yan may mga mensahe yan na dapat bigay natin sa buhay natin, may pakita sa ating mga buhay. At ang pangatlo, nakahulugan, joy, maging masaya ka. Diba? Jesus comforts and encourages us. Magalak ka. Iba ang kagalakan ng sanlibutan kaysa sa kagalakan na ibinibigay ng Diyos sa atin. Nagagalak ka ba? Masaya ka ba dahil meron kang ibinigay na pamasko sa'yo? Kahit wala kang natanggap na pamasko, maging masaya ka pa rin, magalak ka sapagkat ang kaligtasan na hindi kayang ibigay ng kahit na sino at dito sa sanlibutan ay ibinigay ng Panginoong Hesus sa'yo. Kahit wala kang pera, magalak ka pa rin sapagkat hindi sa pera ang tunay na kagalakan. Ang tunay na kagalakan ay matatagpuan sa ating Panginoong Hesus. Doon ka magalak. Wala kayong isasain ngayon. Magalak ka pa rin. Magpuri ka sa Diyos. Sambahin mo ang Panginoon. At tingnan mo habang umaawit ka, habang sumasamba ka sa Kanya, mamaya-maya ay may kakatok sa'yo at magbibigay ng pagkain. Yun may pag-asa ka dahil mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Panginoong Hesus. Kaya, ang sabi nga, rejoice. Ang sabi sa Pilipos, rejoice in the Lord. Rejoice. And I say, rejoice. Magalak ka. Magalak ka sa Panginoon. Ano man ang mangyari sa'yo. Nawalan ka, ikagalak mo. Sapagkat may kalusugan ka pa rin na ibinigay ang Diyos sa'yo. Diba? May pag-asa kang natatanaw. Kaya yung tatlo na yan, hindi pwedeng maghiwalayan. Yung love, hope, and joy. Nananatili yan. At hindi lang dapat sa araw ng Kapaskuhan, kundi habang tayo ay nabubuhay, manatili sa puso, sa buhay natin ang tatlong bagay na yan. Patuloy kang magalak. Minsan, nalulungkot ka, wala man lang nakaalala sa akin. Diba? May kalungkutan ka. Alalahanin mo na ang kagalakan ay nilagay sa puso mo ng Diyos. Simula nung tanggapin mo ang Panginoon. Kaya kahit walang makaalala sa iyo, magalak ka sapagkat ikaw naman ay laging inaalala ng Panginoon dahil ang pangalan mo ay nakatala sa aklat ng buhay. Kaya hindi ka niya makakalimutan. So huwag tayong malungkot kahit wala tayong panghanda. Ang Pasko ay hindi nabubuo, hindi nagsisimula at hindi natatapos pag walang handa. Ang Pasko ay lumilipas yan. Ang panghanda ay lumilipas yan. Napapanis pa yan kung minsan. Subalit, kung ang Panginoong Hesus ay mananatili sa buhay ng bawat pamilya, hindi yan nawawala. Bagkus naroroon ang tunay na pagpapala. Kaya wala tayong dapat na ikalungkot.
joy found in Jesus Christ. Diba? Magpasalamat, araw ng pagbibigay, ng pagpapasalamat, sapagkat natagpuan natin sa Panginoong Jesus ang pagmamahal, ang pag-asa, at ang kagalakan. Yun ang dapat natin ilagay sa ating mga puso. Exchange gift with loved ones. Kung may pera, go ahead magbigay kung ano yung sinasabi ng puso mo. Pero kung wala, huwag kang malulungkot. Rejoice in the Lord. At baka hindi mo pa ito ang time para makapagbigay ka. Next year, o diba? This coming 2025, kahit hindi Pasko, pinagpala ka ng test, go ahead, magbigay ka. Hindi pa rin dyan. Sapagkat sa bawat Krisyano, sa bawat tao na tumanggap sa Panginoong Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanyang buhay, araw-araw ay Pasko. Diba? Wala ka mga regalo ngayon. Sa susunod na araw, binigyan ka ng blessing ng Lord. Ibinigay sa puso mo. Sige, ibigay mo, magbigay ka ng regalo sa Kanya. Kaya tandaan natin, hindi lamang sa araw ng Pasko ang pagbibigay, kundi araw-araw, simula nung isinilang si Jesus sa puso mo, tinanggap mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, araw-araw ay Pasko. Amen. Lord. At lagi nating tatandaan, remember the gift of God is Jesus. See? Nakuha natin? Ang gift ng Diyos Ama sa bawat isa sa atin, sa buong mundo, ay ang Panginoong Jesus. Tandaan lamang natin at isabuhay. Reflect on love, joy, family, and giving. Pagmamahal, kagalakan nawa ay sumaatin sa ating pamilya at ang pagbibigay. Go ahead, magbigay ka ayon sa iyong puso. Ayon sa sinasabi ng Espiritu ng Diyos sa puso mo. Basta tandaan natin na ang araw, ang kahulugan ng Pasko ay ang pagsilang ng ating Panginoong Jesus at sa ating mga Kristiyano. Sinilang siya sa ating puso. At simula nung isinilang siya sa puso natin, yun ay kapaskuhan na natin. Kaya sa bawat Kristiyano, araw-araw ay Pasko. Tayo lahat ay tumayo at tayo pumuli ay umawit. Play mo nga chaplain yung kapayapaan na patuloy na magbigay at ilagay ng Diyos sa ating puso. Yung kay Trisha ang pera. Manatili sa puso ng bawat isa sa atin ang kapayapaan na mula sa Diyos. Sa gitna ng iba't ibang pagsubok na ating dinaranas, magalang pa rin tayo sapagkat si Kristo ang ibinigay na regalo ng Diyos para sa buong sanlibutan upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng tunay na kaligtasan. Dakila ka, O Diyos, patuloy ka namin sinasamba. Yan. Wala kang katulad. Patuloy ka namin pupurihin, God. Patuloy ka namin aawitan, Panginoon. Dakila ka, O Diyos.
tawag sa'yo ay meron pa rin kaguluhan. Subalit ang banal, lingapin mo ang iyong mga lingkod. Lingapin mo ang pamilya ng mga anak mo. Lingapin mo ang pamilya ng iyong mga lingkod. Idaloy mo sa kanilang tahanan ang kagalakan, ang kapayapaan, ang pag-asa, ang pagmamahalan sa isa't isa. Na ikaw ang dahilan kung bakit may Pasko. Sa panahon ito, hayaan mo po, O Diyos, na patuloy na matanim sa puso ng bawat isa sa amin ang tunay na kahalagahan ng selebrasyong ito. Yun ay ang pagkasilang mo. At ikaw ang nagbigay ng malaki at tunay na pagmamahal sa puso ng bawat isa. Lord God, yung ibang tahanan na merong kalungkutan dahil wala silang panghanda, katagpuin mo po ang bawat isa sa kanila, O Diyos. Ipaunawa mo sa kanila na ang kalungkutan ay hindi dapat mamayani sa puso ng bawat isa, kundi manatili ang kagalakan, sapagkat ikaw ang Diyos na laging nagbibigay ng pag-asa at tunay na pagmamahal. Tawagan lamang ang iyong pangalan, ay naroon ka sa kanilang kalagitnaan. Diyos na dakila at tapat, maraming salamat po. Yahweh, banal na Diyos, maraming salamat sa buhay ng Panginoong Jesus na ipinagkaloob mo sa amin, kung bakit meron kaming Pasko, kung bakit meron kaming sineselebrate sa araw at buwan ng Disyembre, O Lord God. Ama, maging makabuluhan nawa sa aming mga buhay ang selebrasyon ito. At hayaan mo po lamang na ang bawat isang naririto at ang bawat isang nakakapakinig ng iyong mga salita, punuin mo ang puso nila ng pagmamahal. Punuin mo ang kanilang puso ng pag-asa. At punuin mo ang kanilang puso ng kagalakan, sapagkat wala na silang hahanapin pa. Ikaw ay nasa kanilang mga buhay na. Lord, maraming salamat. Patuloy ka namin sasambahin, papupurihan, paglilingkuran habang kami ay nabubuhay upang madakila ang iyong pangalan sa bawat pamilya ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Banal Espiritu, sa patuloy na pagkilos mo, sa patuloy na iyong gabay at patnubay. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.